Parang mga natubigang palaka mga kababayan yung mga DDS vloggers. Nagtakbuhan pa Supreme Court. Yan ang post nila, Warlita de la Cruz. Kudos to all brave vloggers, tuloy ang laban. Paano ninyo nasabing brave vloggers? Tumakbo nga po, hindi umarap sa Kongreso. Kung balatan nila yung mga congressmen, parang nagbabalat ng baboy. Pero ngayon, na pinatulan sila ng ating mga congressmen kasi namimiligro na po yung national security na po ang nakataya kasi may mga sinasabing pinupunduhan na ng foreign power na mga vloggers. Nagiging instrumento na po ng destabilisasyon sa ating gobyerno sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. At itong ginawa nila na tumakbo sa Supreme Court, malabo siguro na paboran ng Supreme Court yung pagpapakalat ng fake news. Baka sa susunod, sila yung mabiktima. Di ba? Mga kababayan, ayan si pinapadisbar ito si Atty. Trixie Cruz Angeles. Nandito pala si Jonathan Morales. Yung iba rito, hindi ko man kilala. Ang kilala ko lang dito si Jonathan Morales, ito. Tapos ito si Atty. Trixie Cruz Angeles. Nasabi ni Congressman Paduano, sa motion ni Congressman Paduano, pinapakonsulta mga kababayan sa legal department ng Congress kasi she is an officer of the court. Pagkatapos, inignore niya yung invitation ng Congress, gustong ipadisbar. Ayan sila mga kababayan. Yung mga petitioners, Ernesto Abines, Attorney Glenn Chong, Mark Anthony Lopez, Mary Jane Reyes, Dr. Richard Mata, Mary Catherine Diaz, Binag, Ethel Pineda, Garcia, Crisette Laureta Chu, Jonathan Morales, Lorraine Marie Badoy, Partosa, Rose Beatrix, Cruz Angeles, Aaron Peña, Nelson Yu, Guzmanos, Elizabeth Joey Cruz, Susan Batalla, Kister Jantan, George Ahmed Paglinawan, sila yung mga petitioners versus House of Representatives. Biglang tumakbo mga kababayan pa Supreme Court yung mga maiisog na mga vloggers na DDS. Sabay post mga kababayan dito sa President Duterte supporters. Yan page nila. Yan with 41.6 thousand members. Yan balita ngayon. Sabi diyan, breaking news. Mga influencer at vlogger dumulog sa Korte Suprema laban sa House Inquiry. Basahin natin yung balita mga kababayan. Isang matinding hamon laban sa House of Representatives ang isinampa ngayong araw sa Korte Suprema ng mga kilalang political at social media influencers at vloggers. Isang matinding hamon daw. Pati yung mga pagawa nila ng mga balita, may mga pasubra. Anong matinding hamon na sinasabi ninyo? Kayo yung may matinding hamon galing sa Kongreso. Hindi yung kayo yung may matinding hamon sa Supreme Court o sa Kongreso sa pamamagitan ng petisyon ninyo to the Supreme Court. Sabi nga po sa statement kanina, kasi nakarating na kay Chairman Dan Fernandez yung balitang yan. We respect that niya. Kasama yan sa kanilang mga karapatan. Di okay lang niya sila dumulog. Di ba? Pero we will continue with the inquiry. At yun na nga po, may show cause order na laban sa kanila. At malamang sa malamang, matulad sila kay Harry Roque, TNT, tago ng tago. Pero si Harry Roque, wala pa rin tigil mga kababayan. Pati dito sa isyong ito, sumali siya. Yan statement ni Atty. Harry Roque. Isa itong pampolitikang panggigipit. Hindi pa makontento si Atty. Harry Roque sa kanyang kinakarap na problema. Sumali pa, sumausaw pa rito. O di sige. Sa bagay, vlogger na rin po si Atty. Harry Roque. Nagbablog siya sa hindi malaman kung saang location. Unknown location mga kababayan.
kasi pinaghanap siya ng Kongreso sa isyu po ng Pugo. Ayan ang pinalabas nilang balita ngayon sa kanilang page. House Inquiry, pagpapatahimik o lehitimong investigasyon. Sa ilalim ng nasabing inquiry, binubusisi ng Kamara ang anilay talamak na pagpapakalat ng maling impormasyon at malisyosong content sa social media. Ngunit ayon sa petisyon, ito raw ay isang tahasang pag-atake sa malayang pamamahayag. Yung free speech po, may limitation po, may constitutional limitation. Sumubra kayo, pero tama rin dumulog kayo sa Korte Suprema para matuldukan ang isyung ito. Tingnan natin kung papaboran kayo ng Supreme Court. Di ba? So sabi dito sa post nila sa kanilang page, ayon sa grupo, ang regulasyon na linalaman ng social media ay lumalabag sa probisyon ng saligang batas na nagsasaad na walang batas ang dapat ipasa na magpapahina o magbabawal sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Dagdag pa sa kanilang petisyon, ang akbang ng TRICOM ay nagbubunga ng chilling effect o takot na makapagsalita ng malaya at isang malinaw na prior restraint sa karapatan ng bawat Pilipino na ipahayag ang kanilang saloobin. Hindi man po kasama sa free speech yung pagmumurahin mo yung hindi mo gustong politiko, lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin at yung mga congressmen na hindi ninyo kaalyado. Hindi man yun kasama sa free speech po. Paninirang puri na yan at slander. Ngayon, biglang sali na naman po dito sa controversy siyempre. Kasi mga kasama niya, si Atty. Harry Roque. Sabi ni Atty. Harry Roque, isa itong pampolitik ang panggigipit. Si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na nagsisilbing legal counsel ng mga influencer ay mariing kinundi na ang akbang ng Kamara. Ayon sa kanya, malinaw na pinupuntirya ng investigasyon ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Anong naging abogado ito ng mga influencers? Di ba dapat sa pag-file ng petition, kung ikaw ay tumatayong abogado, dapat nandyan ka? Bakit wala po kayo doon sa harap ng Korte Suprema? Nakakita kang abogado, nagtatago, nag-file ng petition yung kanyang mga kliyente, siya pala yun, tumatayong abogado. Inandyan naman si Atty. Trixie Angeles pero gustong ipadisbar. Si Paduano, saan ka nakakita na tumatayo kang abogado tapos wala ka man doon? Ang nandun, yung mga kliyente mo lang. Lumabas ka na, attorney. Sayang nga ang pagiging international lawyer mo, human rights lawyer. Pagkatapos, nandyan ka sa pagtatago. O di ba nakakaya ang ganon? Harapin mo yung kaso mo. Tularan mo si Dilima. Nagpakulong. O ngayon, yung abogado ay yung husgado mga kababayan, damay. Yung judge mga kababayan na nag-handle ng kaso no ni Dilima, sinintensya ng Supreme Court, neglect of duty. Judge in Dilima case found guilty of neglect of duty. Damay pa. Ngayon, balik tayo rito mga kababayan sa mga vloggers. Sabi ni Roque, it is no coincidence na biglang ginawa ang inquiry na ito matapos i-anunsyo ng House Secretary General na isinumiti na sa Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints laban kay VP Inday Sara Duterte. Ani Roque. Dagdag pa niya, ito ay bahagi ng isang malawakang political witch hunt para patahimikin ang mga Duterte at ang kanilang matapang na taga-suporta. Ang tunay na layunin nito ay hindi investigasyon kundi pagbusal sa mga modernong pagsiwalat ng katotohanan. Mali man po, attorney. Paanong pagbusal na in-invite nga sila para magsalita? O diba? Para nga patas. Hindi yung atake sila ng atake sa social media. Doon sa member ng Quadcom na ang tawag ninyo, Quadcom. Di tawagin ninyong Wadcom, yung Quadcom. Kung ano-ano yung tinatawag ninyo ng mga vloggers ninyo sa ating mga congressmen. Di ba? Yun ang gustong itama.
O, di tawagin ninyo sa gusto ninyong tawag, tapos pagmumurahin ninyo yung Kongres sa harap nila mismo, sa pagmumuka nila. Yan ang gusto ng ating mga congressmen. Para patas, anong gustong busalan? Kaya nga in-invite para magsalita. Ngayon, ayaw man nilang magsalita. Tumakbo ngayon sa Supreme Court. Paano mo yung matatawag na matatapang na hindi nga umaharap sa Kongres? Ang ibig sabihin yan, mga duwag. Matapang lang kayo magsalita kung kayo ay nasa malayo lang. Hindi karap yung inyong mga inaakusa. Tulad po ninyo, akusa kayo ng akusa, ngayon ini-invite kayo ng Congress, nagtatago kayo, yan tuloy puganti na kayo, attorney. Attorney, puganti. O, di ba? O tapos tinawag pa niyang kangaroo court. Kangaroo court, wala raw asang hustisya sa Kamara. Grabe naman kayo, attorney Ari Roque. Di ba dati kayong member ng Congress? Kaya lang, tinanggal kayo na representative ng isang party list. Kaya wala na kayo as congressman. Pero naging congressman kayo. Ibig bang sabihin yung Congress na dati kasama kayo, kangaroo court? Kangaroo court na yung tawag ninyo kasi wala na kayo. That is very, very unfair. So, yung kasama ninyong congressman, aliado ninyo, si Pulong Duterte, congressman, kasama sa kangaroo court. O, diba? Yan o. Binatikos din ni Roque ang umano'y hindi patas na pagtrato sa mga influencers na anya hinusgahan na bago pa man bigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Simula pa lang, diniklara na nilang paid trolls at malisyosong vloggers matapos ang privilege speech ni Representative Robert Ace Barbers. Malinaw na wala silang patas na laban sa Kongreso. Dahil dito, idiniin niyang ang Korte Suprema ang tamang lagrangan para sa labanang ito. Kaya sabi dito sa balita, dadali namin ang laban sa tamang lugar. Sa pagtatapos ng kanyang payag, idiniin ni Roque na hindi nila hahayaang manaig ang anyang pag-aabuso ng kapangyarihan. Kayo po yung abusado sa kapangyarihan. Pati yung power ng social media nga po. Inaabuso ninyo. Pakinggan lang ninyo yung inyong sarili kung magsalita. Napaka-abusado. Below the belt yung mga pinagsasasabi ninyo sa inyong mga videos. Pagkatapos, kayo pa yung may lakas ng loob nagsabi na abusado sa kapangyarihan yung mga congressmen natin. Kaya nga sila iniimbita para magpaliwanag. Wala kasi kayong sinusunod na ethical standard. Ang hilig-hilig ninyo na magmura. Manang-mana kayo sa puo ninyo. Yun ang gustong itama ng Kongreso. Ninormalize ninyo yung pagiging balahura. Dapat nga kasama kayo sa idisbar kasi isa kayong kahihiyan sa propesyon ng mga abogado. Dito sa amin po, yung mga kaibigan kong abogado, wala man akong kilalang abogado na ang mga bibig tulad ng bibig po ninyo, tapos ni Atty. Glenchong, ni Digong at saka ni Sara. Wala mang ganyang abogado dito sa amin na mga bastos kung magsalita po. Ang mga abogado ditong kilala ko po sa amin sa Bicol, magagalang po. May respeto sa kanilang pagsasalita, Your Honors. Ganon sila, malumanay sa pagsasalita. Pero sa inyo po, mahilig magbanta kung ano-anong mga. Kaya kailangan po, isama kayo sa disbarment. Pinauso ninyo ang malakanal na pananalita, yung tinatawag na gutter politics. Pinauso po ninyo, pati sa pananalita. Napakabalahura sa mga pananalita. Hayag-hayagan. Isang masamang halimbawa sa ating mga kabataan. Kaya ang dami ng mga kabataan ngayon, Atty. Roque, mahilig magmura, natingala po sa inyo, lalo na sa amo ninyo. Ito yung gustong tuldukan ng ating mga butiing congressmen na kinagagalit ninyo. Lumabas na kasi kayo sa inyong lungga. Yan tuloy, tingnan ninyo yung pagmumuka ninyo. Parang hindi na po kayo naliligo. Sabi pa rito, abangan, magiging malaya pa ba ang social media sa Pilipinas? Magbubunga kaya sa tagumpay ang petisyon ng mga influencers? O magpapatuloy ang mas pinaigting na regulasyon o digital platforms? Ang sagot nasa kamay ng Korte Suprema. Idadamay pa ninyo yung Korte Suprema sa kawalingian ninyo.
O di ba? Yeah, tama itong sinasabi ni Congresswoman Geraldine Roman. Pakinggan natin yung kanyang speech. Deprive and government agency of its budget when it is in fact the agency that is crucial to the implementation of one of my pet bills, which is the Social Equality Bill. I also remember the time when bintangan po akong bumoto favor sa hindi pagkakaloob ng franchise ng ABS-CBN. Hindi ko po ginawa yun. Hindi po ako bumoto favor sa pagkait ng franchise ng ABS-CBN. Pero hindi po ako nag-resort sa fake news o sa pang-aatake para harapin itong challenge na ito. To resort to fake news would be entering into the cycle of untruth. I reminded myself that I could not combat the lies with more lies. Let me share with you a painful truth. Fake news is not just a nuisance, it is a danger. When voters believe in lies, they make decisions based on deception. When public opinion is shaped by propaganda, democracy ceases to function. When fabricated stories become louder than facts, the people suffer. We've seen the impact of fake news on real lives. Ordinary citizens harassed and vilified because they dare to speak the truth to power. Journalists and even our colleagues have been red tagged, threatened, or worse, killed simply for doing their jobs. Legitimate policies have also been dismissed as conspiracies, while incompetence is masked by manufactured narratives. So I think this is the reason why we are here today. We cannot and must not stay silent in the face of this growing cancer in our information system. We're duty-bound not just by our oaths as legislators, but by our responsibility as Filipinos to call out disinformation wherever and whenever it appears. As members of this committee, we are investigating the existence of troll armies and malicious bloggers, not to stifle free speech, but to protect the sanctity of truth. And to those who say, let the people decide what is true and what is false, I ask, how can the people decide when the lies are louder than the truth? How can we expect our countrymen to make informed decisions when the system itself is polluted by lies and deception? To my fellow lawmakers, I say, we must act decisively. The responsibility is in our hands to craft policies that promote digital accountability, media literacy, and fact-checking mechanisms that protect our people from the poison of fake news. And to the social media platforms, I ask, will you continue to profit from division, from lies, or from deceit? Or will you step up and be a force for truth and integrity? To the public, I urge, tanungin po ninyo kung totoo ang binabasa ninyo. Verify before you share. Hold accountable those who seek to deceive you. I-report po natin ang mga nagpapalaganap ng fake news. Because at the heart of this battle is the truth, ang katotohanan. Not just as a concept, but as a pillar of our democracy. A well-informed citizenry is the strongest defense against tyranny, against manipulation, against the corrosion of our values as a nation. I leave you with this thought. The power of lies is that they spread easily. But the power of truth is that once it takes root, it cannot be erased. And so, let us plant the seeds of truth. Let us plant the seed of truth, let us defend it with all that we have. From the government, let us practice also what we preach. We should hold ourselves to a higher standard and take the higher moral ground. This message is universal, regardless of our political inclination, whether you are pro-administration or in the opposition. It's regardless of our profession, socioeconomic status, and other personal and collective circumstances. It is about doing what is right in our pursuit of truth and justice. The future of our country depends on it, Mr. Chair. So with that, I will proceed to my question. Napakaganda po yung sinabi ni Representative Roman. Yung kanina naman, yung sinabi ni Congressman Barbers. Kasi itong investigation na to, in aid of legislation, product po ito ng
privilege speech ni Congressman Ace Barbers. Pakinggan natin yung introduction niya kanina. Urgent Opening need statement. for regulation to prevent the misuse of digital platforms. The lack of oversight has allowed vloggers and online influencers to freely spread harmful narratives without fact-checking or ethical accountability. To address this, social media platforms like TikTok and Facebook must be treated as legitimate businesses requiring a franchise or accreditation system. By holding these platforms accountable for monitoring and removing defamatory content, we can foster a safer and more responsible digital environment. This measure will not only encourage ethical content creation, but also curb the spread of libelous and misleading information. Just as traditional media operates under legal and ethical standards, vloggers and online influencers must also be subject to similar regulations to prevent the reckless dissemination of falsehoods. In recent years, we have witnessed the alarming rise of trolls, vloggers, and malicious online actors who, under the guise of exercising free speech, systematically spread fake news and engage in character assassination. These individuals and groups operating with seeming impunity have poisoned public discourse and in many instances tarnished the reputation of those who dare challenge their narratives. Despite the existence of laws such as the Cybercrime Prevention Act, Filipinos remain vulnerable to online deception, harassment, and digital attacks that threaten not only individual lives but also the integrity of our democracy. The reality is that these network of trolls are not simply expressing opinions. They are engaged in a well-orchestrated, well-funded campaign to spread disinformation, manipulate public perception, and destabilize institutions. The sources of funding for these operations remain in the shadows, possibly linked to illicit activities such as POGO operations or criminal syndicates. These financial resources are weaponized to create chaos, erode trust in government, undermine the media, and weaken our democratic foundations. Ironically, but not surprisingly, none of these actors speak out against China's aggression in the West Philippine Sea, proving our suspicion of illegal foreign funding. Let us be clear, this is no longer a mere issue of online criticism. What we are facing is a calculated effort to deceive, defame, and discredit those who seek to uphold the truth. These trolls are mercenaries of disinformation, paid to disrupt, confuse, and divide. Their mission is to drown out facts, distort the truth, and silence those who speak out against corruption and injustice. We too have not been spared. As public servants, we have been personally targeted by these malicious actors. Myself, my colleagues, and even the President, we accept criticism when it pertains to our official duties. But it is evident that these attacks go beyond public accountability. Their true intent is to discredit us before the electorate and the people we serve through personal and baseless attacks. The Supreme Court in Labargan versus People of the Philippines, GR number 246824, citing the Kerr Jr. versus People in GR number 206015, ruled that, and I quote, offensive imputations against public officers do not constitute defamation if these relate to their discharge of official duties unless the prosecution proves actual malice. Defamatory utterances are malicious when made with knowledge
that they were false or with reckless disregard as to its falsity, unquote. But this issue is bigger than any individual case, Mr. Chairman. This is about every Filipino who has been a victim of online harassment, cyber libel, and digital deception. If we continue to ignore this growing problem, we are failing the people we have sworn to protect. Social media should never be a tool for personal attacks or harassments or the destruction of reputations. Those who exploit these platforms to spread black propaganda, lies, and harm others must be held accountable. We have also received reports of vloggers soliciting donations under the pretense of funding their content, only to be involved in scams and online fraud. All this must stop, Mr. Chair. Today, we commit ourselves to finding solutions. We will explore ways to protect the public from the dangers of fake news and disinformation while ensuring that our digital spaces remain safe, ethical, and credible for future generations. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. So tama naman po ang objective ng Congress. Pabor po tayo sa ginagawa ng Congress ngayon kasi sumobra na po. Binalahura na po ng todo ang social media nitong mga DDS vloggers. Napaka-toxic na po ang digital space dahil sa kanila pong presence. Kailangan talaga yung public accountability. Just like in the mainstream media, kami po sa mainstream. Ako kasi galing ako sa mainstream. We have the KBP. Sabi ko nga po, pag hindi ka member ng KBP, hindi ka pumasa sa examination, may ethical standards kasi na dapat ino-observe, strictly observe. Pag hindi po, hindi ka magiging accredited member. Bawal sa'yo ang mag-broadcast, ang mag-report. Yun ang dapat, mga kababayan. May self-regulation. Dito po, walang regulasyon. Tira lang ng tira po. Mura dito, mura doon. Hamon dito, hamon doon. Nang in-invite ng Congress, ayun, nangaduwag po. Ayan na po sila. Tumakbo sa Supreme Court. Talagang tawag dito sa amin, burugsukan. Saan ka nakakitang maisog nang in-invite ka para magpaliwanag, sabay-sabay mga kababayan na absent? Nag-utos ngayon ng nagpalabas ngayon ng show cause order yung Kongreso. At malamang sa malamang, magiging wanted po sila lahat. Nakita ko doon sa hearing si General General Torre, yung nanguna sa sa operations doon kay Pacquiao. Sa Isiminay. Doon mga kababayan sa Kingdom ni Pacquiao. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.